The Holy Bible. Reading Plan, 21st Day. Tagalog Version, Exodus chapter 1 to 3, and Galatians chapter 5. Exodus chapter 1. Inapi ang mga Israelita sa Ehipto. Unang kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto, kasama ang kanilang mga pamilya, sina Reuben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid, at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, "Tingnan ninyo, masyado nang marami ang mga Israelita at nanganganib tayo. Dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa." Kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Paraon. Pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Dahil dito lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pangsemento nito, at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Shifra at Puwa, "Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreyo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag nyo nang patayin." Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang iniutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga kumadrona at tinanong, "Bakit ninyo ito ginawa? Bakit hinahayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki?" Sumagot sila, "Ang mga babaeng Hebreyo ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipsyo. Madali silang manganak, at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona, at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga kumadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Nang bandang huli, nag-utos ang Paraon sa lahat ng mamamayan niya, "Itapon ninyo sa ilog ng Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita. Pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae." Exodus chapter 2. Ang kapanganakan ni Moises. Ikalawang kabanata. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman ng papyrus at pinahiran ng alkitan. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari rito. Ngayon lumusong ang anak na babae ng Paraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utusang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang.
Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kaniyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreyo. Pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Tumakas si Moises papuntang Midian. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreyo na kadugo niya. Lumingalinga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreyo? Sumagot ang lalaki, sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako, katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, may nakakaalam pala ng ginawa ko. Nang malaman ng Paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon ng mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Reuel, tinanong niya sila, bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo? Sumagot sila, may isang Ehipsyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop. Nagtanong ang kanilang ama, nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain. Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Reuel. Nang magtagal, ipinakasal ni Reuel ang anak niyang si Zipora kay Moises. Nagbuntis si Zipora at nanganak ng isang lalaki. At pinangalanan ito ni Moises na Gershom, dahil sinabi niya, dayuhan ako sa lupain ito. Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto, pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing, at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac, at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Exodus chapter 3. Ang pagtawag kay Moises. 3 kabanata. Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyenan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy, pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, nakapagtataka, bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan nga, at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon, napapalapit si Moises para tumingin.
tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumagot si Moises, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita, at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sinabi ni Moises sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila, at magtanong sila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila, ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin at nagsabi na, binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipto kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel. At pagkatapos pumunta kayo ng mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipto at sabihin sa kanya, nagpakita sa amin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya kung maaari payagan nyo kaming umalis ng 3 araw, papunta sa disyerto, para maghandog sa Panginoon naming Diyos. Pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari ng Ehipto, maliban na lang kung mapipilitan siya. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng mga himalang gagawin ko sa kanila. At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Magiging mabuti sa inyo ang mga Ehipsyo, at pababaunan pa nila kayo sa pag-alis ninyo. Ang mga Israelitang babae ay manghihingi ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo at sa mga babaeng bisita nito. At ipapasuot ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Sa pamamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. The Book of Galatians chapter 5. Ikalimang kabanata. Ang ating kalayaan kay Kristo. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalatayan nyo, at huwag na kayong magpaaliping muli. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo
na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuloy para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kaming matuwid ng Diyos. Sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil Siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin nyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ng pagtutuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo iyan mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ng mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ang mensaheng hindi matanggap ng iba. At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapon na rin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Ang pamumuhay sa banal na Espiritu. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.